Magandang hapon po. Dumausdos paatras ang isang truck na kargado ng sabong panlaba sa Caloocan na nakadali po ng kotse at poste. Nakatutok si Bea Pinlac. Aakalain naka-reverse lang ang video na yan ng isang truck sa isang bahagi ng Camarin Road sa Vicas sa barangay 173 North Caloocan kagabi. Pero ang truck na may kargang kahon-kahon ng sabong panlaba, dumadaos-dos pala talaga paatras. Bumangga ang truck sa kotseng nasa likod nito. Tuloy-tuloy pa itong umatras hanggang sa tumama sa gutter. Sa lakas ng impact, ang truck tumagilid. Arangkada na po ako, padiretso, tsaka buwelo. Tapos yung kotse, bigla na lang sumulpot. Napapreno. Pagbitaw ko ng preno, umatras na siya. Hindi na umagat yung preno niya. Tsaka yung handbrake, hindi na kinaya eh. Ang driver ng kotseng nadamay sa pag-atras ng truck, napaatras na rin para makaiwas disgrasya. Nung nakita ko umaatras na ng konti, bumusina ako. Tapos nung kita ko medyo mahaba-haba na yung atras niya, umatras na rin ako. Kaso inabot niya na ako eh. Walang nasugatan sa insidente. Mahigit 2 oras nakahambalang sa daan ang tumagilid na truck. Bago ito nayalis sa daan, nilipat na rin ang mga karga nitong kahon-kahon ng sabong panlaba. Nagdulot po ito ng matinding traffic, kaya dali po kami nagpatawag po ng mga magki-clearing operation po doon. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng pinsala at ang lawak ng pananagutan ng truck driver. Kung titignan po natin, may lapses po yung driver po dito. Unang-una po, dapat po alam niyang paahon po. Dapat po nagme-maintain siya ng acceleration or ng tamang pagtansya po doon sa traffic. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Hindi na po mababago ang rekomendasyon sa nag-leak na Senate Blue Ribbon Committee draft report na kasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scandal. Ayon po yan kay Committee Chair Senator Panfilo Lacson. Tatalakayin bukas ng majority senators ang draft report na kailan po makakuha ng 11 pirma bago ma-sponsor sa plenaryo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Magpupulong muli ang majority senators bukas para linawin ang mga agam-agam sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomalies. I hope so. Sana ma-resolve na namin yung lahat ng kanilang mga concerns, ma-address, pagkatapos makonclude na namin kung makakagather ba ng 11 o hindi. Para na sa ganon, we can move on. Matatawag ulit ako ng pagdinig at tapusin na namin i-close na namin yung inquiry tungkol sa flood control projects at gagawa na ako ng final committee report. Remember, merong hindi maisasama dun eh. Kasi hindi nasaklaw yung pang-7 hearing eh. Mababago pa po yung version na lumabas. Ano ho? Kasi may nag-leak na po eh. Pero hindi doon sa sustansya. No? Yung ang napag-usapan namin, at least nung Miyerkules, yung paggamit ng appropriate language doon sa mga ibang paragraphs na napansin nila na pwede pa i-improve. Sa nag-leak na draft report, inirekomenda ng komite ang pagsasampa ng reklamo laban sa ilang senador, kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi na mababago ang rekomendasyong kasuhan sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control projects. Hindi, kasi napaka-awkward. Kasi yung kay Senator Villanueva nga, di ba ang sabi ng DOJ, submitted for resolution. At least ang narinig ko, 3 out of 6 cases na isinampalaban sa kanya ng NBI, na ang iba naman doon o karamihan ng mga ebidensya nanggaling din sa pagdinig ng Blue Ribbon eh. So kapag iniba namin yon at hindi namin nirekomenda for the filing of appropriate charges through a preliminary investigation, parang napaka-awkward naman dahil nangyayari na nga eh. Nasa ibang kategorya naman aniya ang iba pang kasalukuyan at mga dating senador na nabanggit sa mga pagdinig ng komite. While nabanggit yung pangalan nila, walang kalaman-laman, kundi yung pagkabanggit lang ng pangalan na di umano
nagbigay yung si Yusek Bernardo sa dating staff ni Senator Binay, nagbigay dun sa dating staff ni Senator Grace Poe. Ganon din yung kay Senator Villar eh. Nasabi lang na nagdala ng pera sa ganon, pero wala yung pinagbabasihang ibang ebidensya. Kaya actually wala nga kami masabing recommendation doon except na binanggit yung kanilang mga pangalan. Inirekomenda rin aniyang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think, sa second category. Parang magka-lump sila ni dating Senate President Escudero. While nabanggit yung mga pangalan nila, walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Sa ngayon, walang nakikita ang Blue Ribbon na aabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang flood control kickbacks. Wala kayong mamakita kasi ang presidente nag-a-approve talaga ng GAA eh. Pag napunta sa kanya, saka hindi naman siya yung nag-prepare ng General Appropriations Bill. Ano? Anyway, sabi ko, work in progress, i-review namin ulit, pag-uusapan namin sa Lunes, kung ano yung nararapat na pagtrato, kung ano man yung possible culpability ni Pangulong Bongbong. Sabi ni Lacson, na-highlight sa nag-leak na report ang mga reklamo, pero ang importante aniya na laman ng report ay ang proposed legislations. Kailangan makakuha ng 11 pirma ang committee report ng Blue Ribbon bago ito maisponsoran sa plenaryo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Inimbitahan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight. Kasunod po yan ang kontrobersyal na pahayag ng senador tungkol sa Kalayaan Island Group. Nakatutok si Darlene Cay. Habang nagsasagawa ng bilateral air patrol at live drop exercises ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy raw na nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea ayon sa China Southern Theater Command. Tinawag ng China na tangkang pang-udyok ng gulo ang anilay pagsali ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para sa bilateral air patrol. Pagpapahina raw ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Department of National Defense. Nito lang Biyernes, tinadtad ng Chinese warship ng radio challenge ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Tinawag itong blatant harassment ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ang Maritime Domain Awareness ay ang regular na pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iniimbitahan dyan ni Tariela si Senator Rodante Marcoleta, kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng senador sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules na tila pagsusulong na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala ito sa EEZ o Economic Zone ng Pilipinas. Si Tariela na raw ang bahalang mag-ayos at sasamahan niya pa raw si Marcoleta. Dagdag pa ni Tariela, sigurado siyang malugod na tatanggapin ng mga taga-Pag-asa Island si Marcoleta. Sinisika pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na wala siyang sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Anya, pilit pinaikli ang konteksto ng kanyang sinabi. Sabi ni Professor Paulo Emanuel Tamasi ng UP College of Law, dapat maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa mga binibitawang salita. May mga pahayag daw kasing posibleng makita na pagtatraidor sa interes ng bansa. Sa ilalim po ng kasalukuyan nating batas, Revised Penal Code, yung treason po ay isang krimen ng pagtataksil sa Pilipinas o sa soberanya ng Pilipinas. May konteksto po yun na kailangan may digmaan na nagaganap or active war na nagaganap. So, posible po na mayroong mga pahayag sa publiko, yung na pwede natin makita na pagtatraidor sa interes ng Pilipinas, hindi po necessarily papasok yun sa kasalukuyang definition ng treason. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok, 24 oras. Kabilang sa mga idinadawit sa pagpaslang sa pulis na dinispatcha sa septic tank, ang isang local journalist ng ama ng isa sa 7 inarestong suspect. Itinanggi ng mamamahayag ang paratang, sabay sabing tinorture ang kanyang anak para paaminin sa krimen. Nakatutok si June Veneracion. Sa drone video na ibinigay sa GMA Integrated News, makikita na isa talaga sa mga tinutukan ng Malolos City Police
ang lugar na ito sa Barangay Mohon sa Bulacan noong panahon na nawawala si Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Makikita sa drone video ang isang ginagawang septic tank. Malakas na ang hinala noon ng mga pulis na sa lugar na ito huling nagpunta si Kasaway bago siya inireport ng asawa na nawawala noong January 24. Nagkatotoo nga hinala nang ma-recover ang katawan ng pulis sa ilalim ng septic tank noong January 30 sa tulong ng isang impormante. Ilang araw lang ang lumipas, isa-isa nang naaresto ang mga suspect, kabilang ang mismong gunman. Very confident po kami po at lahat naman po ng ebidensya ay talagang nagkukorroborate sa each other. Ito po ay pinag-aralan at talagang airtight na investigation po ang ginawa namin dito. Ito ang baril na ginamit umano ng gunman na inaresto sa Davao del Norte. Sabi ng Malolos City Police, nakapangalan nito sa gunman base sa record ng Firearms and Explosives Office ng PNP. Isinuko ang baril sa pulisya noong February 5 at nang ikumpara sa basyo ng bala na nakuha sa crime scene. Yung baril mismo ay nagmamatch dun sa basyo ng 9mm na nakuha sa crime scene. Hawak na ng pulisya ang suspect at 6 na iba pang sangkot sa krimen. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo bilang accessory to murder, ang isang local journalist na ama ng isa sa 7 na arestong suspect. Sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect, nagsabi raw ang anak nito sa kanya tungkol sa krimen. Pero hindi man lang daw ito nag-report sa mga otoridad. Walang nagsasabi sa akin, nalaman ko lang yan pagpatay na yan nung tumawag na sa akin na humingi ng saklolo nung January 30 nung inaaresto yung anak ko. Tinorture daw ng mga pulis ang suspect na nagdiin sa kanya, pati ang kanyang anak. Yung anak ko, specifically, tinorture kasi para ibigay niya yung password ng iPhone niya. Yung iPhone niya, alam mo ginawa doon sa iPhone niya, nung nabigay na hack, nagpo-post, "Oy, hindi niyo ako mauhuli. Wala kayong laban sa akin dahil ito, ako nagplano niyan lahat. Ako nagpapatay." Wala pong katotohanan yun. At kami po ay bukas sa anumang klase ng investigasyon. Ano po? Dahil unang-una po, ang inyong kapulisan ay gumagalang at may respeto sa karapatan-tao. Nakakulong pa rin dito sa Malolos City Police Station ang 7 arestadong suspect. Pinag-aaralan naman ng PNP ang posibilidad na gawing testigo ang 2 sa kanila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dumiretso sa ilog ang 10-wheeler truck na yan nang mahulog sa isang bangin sa Agusan del Sur. Nawalan umano ng preno ang truck at wala ng buhay na ma-recover ang katawan ng driver. Sugatan naman ang pahinante nito. Nasira ng gumuhong lupa na may kasamang malalaking bato at troso ang ilang bahay sa Lanuza, Surigao del Sur. Marami pong kalsada sa probinsya ang hindi pa madaanan bunsod ng landslide. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Hirap nga talaga. Nasira ng bagyong Basyang ang bahay ni Glory Vic dahil sa pagguho ng lupa sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur. Naano din ng baha ang kanilang mga gamit. Dahil sa tindi na buhos ng ulan, gumuho ang lupa na may kasamang malalaking bato at mga troso. Hanggang sa dumausdos dito sa kabahayan. At isa sa mga natamaan ay ang bahay ni Nanay Alma. Lahat-lahat wala kaming gamit. Okay lang kasi nakaligtas kami. At saka ngayon wala kami pati tubig, hirap kami. Pagkain, wala kami. Pira, wala. Lahat. Tulungan niyo kami. Tulong-tulong ang mga magkakapitbahay sa pagtanggal ng mga naiwang debris. Natabunan din ang mga kalsada sa bayan. Sarado pa rin ang bahagi ng National Road papunta sa kalapit na bayan ng Cortez. Nasa mahigit 1 kilometro yung affected area ng bahagi ng daan na ito dito sa sitio Katupgas, Barangay Norcia sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur dahil sa gumuhong lupa na may kasama mga bato at mga troso. At nasa 2 meters yung kapal niya kaya aabutin raw ng ilang mga araw bago ito tuluyang madaanan. Yung nagpapahirap po sa sitwasyon namin dito, ma'am, yung makakapal na lupa galing sa bundok, saka yung mga malalaking troso. Pero handa naman kami, mga equipment namin para sa clearing operation. Ginagawa namin ng paraan lahat upang maabot namin yung kalapit na lugar. Kaya ang ilang stranded, gumastos na lang upang makasakay ng pump boat para makatawid. Kana nagkuano kami nagpambot.
Pili bayad, mahal-mahal. 200. Bumara rin ang mga malalaking troso sa mga tulay. Nasira rin ang ilang dike. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John D. Esteban. Nakatutok, 24 oras. Patay ang isang lalaki nang masagasaan ng bus nang tangkaing tumakas sa gitna ng pag-aresto sa kanya. Nakatutok si Von Aquino. Pasado alas 5 ng madaling araw nang masagasaan ng lalaking ito sa Domestic Road, Pasay City. Pero ang lalaki hindi lang pala basta pedestrian. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nagsasagawa sila ng anti-criminality at anti-carnapping operation sa lugar, bunsod ng natanggap na intelligence report tungkol sa isang wanted na individual na naglalagi roon. Sinita nila ang lalaki dahil sa improvised plate ng kanyang sasakyan. At nang kanilang beripikahin ang pagkakakilanlan ng lalaki, natuklasang may 3 warrant of arrest para sa kasong estafa sa Zamboanga City. Top 10 most wanted person para po sa provincial level. And nagkataon din na during our verification, napagkalaman natin na itong suspect po ito na gumagamit na po ng sakyan with improvised plate. Base sa kwento ng mga HPG personnel, isasakay pa lang sana nila yung lalaki dito sa bahaging ito ng kanilang compound. Pero nagpumiglas daw ito at nanakit ng kanyang mga escort hanggang sa makatakas at tumakbo dito sa gilid ng kalsada at tumawid doon sa northbound lane hanggang sa mabundol siya ng isang bus doon sa tapat ng opisina ng isang airline dito sa Domestic Road. Nung siya po ay bibigyan na po ng boses, yun na po yung naging opportunity po niya na makatakas. Siya po ay nagkaroon po ng severe damage sa ulo and kalaulan naman po ay nadeklara na dead on arrival po sa isang hospital. May nakita kong dalawang mama na hinahabol po siya. Nakapaa siya. Pagkatumba niya, medyo pag ganito ang bus, pag ano ng bus, dumaan, nadali ang ulo niya na sagasaan. Ang driver naman ng bus nasa kustodiya na ng Pasay City Vehicular Traffic Investigation Section. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Maharap po siya sa reckless imprudence resulting to homicide. We're still waiting kasi doon sa kopya ng CCTV ng LGU para din malaman natin kung sakaling nagpabayaan man din yung ating pong mga operatiba. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Sumulat po na isang open letter si Mary Jane Veloso para ipanawagan ang kanyang paglaya. Sa sulat nitong January 28, isinaad ni Mary Jane ang hirap ng kanyang mamagulang para puntahan siya sa correctional mula po sa Nueva Ecija. Nais na rin umano niyang makasama ang mga magulang at mga anak na hindi umano niya nasubaybayan sa paglaki. Ayon sa ama ni Mary Jane, sila ang nag-udyok sa anak para maipanawagan ang kanyang paglaya. Muli rin silang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos para bigyan siya ng clemency. Maraming Pilipino ang pinipiling magbakasyon sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas dahil ang mahal daw bumiyahe rito. Pero may paliwanag po dyan ng ilang eksperto. Nakatutok si Bernadette Reyes. 17 magkakaanak mula lolo't lola hanggang mga apo kung bumiyahe ang pamilya ni Maxine. Pero mas napapadala silang magbakasyon abroad sa halip na sa Pilipinas. For example, pupunta ako ng Bangkok. Before, nakuha namin siya ng 11 round trip. And Siargao, like one way, 10 to 15. So parang sa ticket price pa lang, maano ka na, parang masastop ka na. Ganito rin ang napansin ni Jad nang ikumpara niya ang gastos na magbakasyon sa Korea at Siargao. Yung last na binisit ko, Siargao, and then yung expenses medyo kung hindi magpapantay, parang minsan mas mahal pa locally. Ay, minsan mas mura pa talaga, siguro mga 5K cheaper, ganyan. We buy the seats ahead of time, normally a year ahead. So that's why we can sell it at a very affordable price. For Da Nang, Hanoi, Sapa, we have prices ranges from 28,000 to 30,000, all inclusive. Around mga 5,000 to 6,000 po siya in a day. Samantala sa Batanes, umaabot sa 30,000 pesos ang budget para sa mas kakaunting araw ng bakasyon. Ayon sa PTAA, samahan ng mga travel agencies sa Pilipinas, may mga destinasyon sa Pilipinas na mas abot kayang magbakasyon. Pero may maaari pa rin daw gawin para mas mapababa pa ang presyo. If you will compare
Dato Basco or mga destination na talagang mahal because may infrastructure challenges tayo dyan. If you go to Boracay, to Cebu, Bohol, Iloilo, Bacolod, Ilocos, ito yung mga destinations sa Pilipinas na may capacity sa malaking aircraft. So, ang mangyayari doon is mas mababa yung presyo ng pamasahe noon. Nauna nang sinabi ni DOT Secretary Cristina Frasco, ang solusyon ay dapat pangmatagalan. The solution always seems to be a long-term one. We either reclaim, we either extend the runway, or have to construct facilities that will address this problem, not now, but in the years to come. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bangkay ng isang bagong silang na sanggol sa Malolos, Bulacan. Isang residente ang nakakita sa sanggol na lumulutang kasama ng mga basura. Ayon sa kapitan ng barangay, may umbilical cord pa noon ang sanggol. At sa pagtataya ng otoridad, maaring 3 araw ng patay ang sanggol. Inilibing po ang sanggol sa pampublikong sementeryo at iniimbisigan na kung sino ang mamagulang at kung sino ang nagtapon ng sanggol. Umapaw ang mga ilog at nalubog sa baha ang maraming lugar sa Bicol Region dahil sa walang tigil na ulang dala ng shear line. Nakatutok si Darlene Kai. Baha na po. Ay, naanod na ang isang bahay. Walang bagyo pero halos umapaw na ang ilog na yan sa Labo, Camarines Norte dahil sa walang tigil na ulan. Sa lakas ng ragasa ng tubig, inanod ang isang bahay. May tao pa, may tao. May tao? Naroon, 2 tao. Hindi nga, may tao. Pero ang mga inakalang tao sa loob, mga naiwang gamit pala. Sa isa pang video, makikita kung gaano kataas ang tubig sa Labo River. Sobrang taas na naman po ng tubig. Nangamba naman ang mga residente sa bayan ng Basud dahil sa taas ng tubig sa Basud River. Natumba pa ang punong ito na kasamang tinatangay ng tubig. Halos umaabot sa bubong ang baha. Ganyan din kataas ang baha sa Barangay Tuwaka kaya inilikas ang mga residente. Umapaw naman ang drainage canal sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Sa bayan ng Karamoran, tuluyang umapaw ang Hilacan River. Pinasok ng tubig ang mga bahay na katabi lang ng ilog. Sa Barangay Sabangan naman, mabilis na tumaas ang tubig. Natibag naman ang isang dike sa Barangay Tubli. Pinalilikas ng mga nakatira malapit sa nasirang dike. Bahari ng sumalubong sa mga residente sa bayan ng Panganiban. Agad na nagsagawa ng evacuation at rescue operations ang MDRRMO at BFP Panganiban. Sa bayan ng Bato, lubog sa baha ang ilang bahay sa Barangay Sipi dahil sa pag-apaw ng Bato River. Naramdaman din ang sama ng panahon sa Tagkawayan, Quezon. Umabot hanggang bewang ang baha. Pinasok ng tubig ang mga classroom sa eskwelahang ito. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagdadala ng malalakas na ulan sa Southern Luzon at Bicol Region. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Walang takas ang isang babae na inaresto sa Quezon City dahil sa panggagancho sa mga hinikayat niyang mamuhunan sa negosyo. Nakatutok si Jamie Santos. Sa bisa ng isang arrest warrant, nasukol ang babaeng ito sa Quezon City. Pinaaresto ang suspect para sa paglabag ng bouncing check law. Nang hihikayat umano ang suspect ng mga investor sa coffee business. Dahil sa malaking balik nung o kaya yung interest nung nung kikitain dun sa business, and actually ang mga 20% then habang tumatagal lumalaki yung pinapangakong balik nung pera. Marami ho na sila na na nagsasabi na nabiktima ho ako ng suspect na ito. Wala ho daw laman yung mga cheque na in-issue. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi ito. Nagpaalala naman ng pulisya sa publiko na maging mapanuri sa pag-i-invest. Doon po sa sa hindi pa ho nabiktima, huwag na ho nating subukan maging makilatis ho tayo. Doon naman ho sa mga nabiktima na, pwede ho kayong pumunta dito, check natin to para pwede pong sampahan ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Never Say Die rin ang mantra ni Never Say Die star David Icauco sa nakatakda niyang paglaban sa isang fitness competition soon. Narito ang aking chika. Parang it's you against yourself eh.
Hindi lang daw physical strength ni David Licauco ang masusubok sa kanyang paglaban sa isang global indoor fitness competition sa Taiwan this coming March. Kasama na rin dito ang willpower at mind conditioning. Malaking tulong nga rin na nakakasama niya sa training ang kanyang friends na sina Derek Monasterio at Vince Maristella. Bukod sa pagbubuhat, pagtakbo at climbing, may mga portion ng indoor race ang ikinakakaba ni David. Pinaka-last kasi na gagawin is like 100 wall balls. So like parang 6 kilograms or 9 kilograms. Itatapon mo siya ng mataas. And dahil mo nang ginawa. But yeah, I've been preparing. Let's see what happens. Ang active training ni David, ginagawa niya habang busy rin sa Never Say Die, na mas kaabang-abang daw ngayong linggo. Bukod sa pagpasok ng mga karakter na kanilang makakalaban, mabubuo na ang team-up ng characters nina David, Jillian Ward, Kim Ji-soo at Rahil Birya para sugpuin ang kasamaan. Lalabas na may action yung dalawa ni Jillian. I think so. Yeah, and syempre magkakaroon din ng mga pakilig-pakilig doon, diba? So, and yung friendship namin, apat ni Rahil, Jisoo, me, and Jillian. So, thankful naman ang pambansang Ginoo dahil hanggang ngayon ay nakakasama niya ang fans ng Barda, ang love team nila ni Barbie Forteza. Kahapon, nagkaroon sila ng fan meet. alam naman natin na wala kaming show ni Barbie, but they are still here, as you can see, like supporting and really excited to see me. Hopefully Barbie also gets to see them kasi sila naman talaga yung sumuporta sa amin from the very beginning. Time to update mga kapuso. Pinalevel up pa ng GMA Network ang panonood ng inyong favorite kapuso shows online sa paglulunsad ng GMA Play. Gamit ang GMA Play app, mapapanood sa inyong smartphone ang latest sa inaabangan nyong shows at newscasts kahit saan at kahit kailan. Maraming pagpipilian anuman ang feel nyong panoorin. Mapa-drama, rom-com, documentary at marami pang iba. Pwede ring sumubaybay sa Kapuso Stream o mag-binge watch ng Asia novela at movies. I-download ang GMA Play app sa Google Play Store o App Store. Kung may GMA Network app na, kailangan lang itong i-update. Pwede rin itong i-access sa Smart TV o sa web browser. Natrap sa rumaragasang baha ang isang residente sa Viga, Catanduanes. Hindi po kasi siya agad nakalikas dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Nailigtas ang residente kalaunan. Ang pagbaha ay bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng shear line. Kaugnay po na payag ng China na nagdudulot ng anyay instability o ang Joint Air Patrol ng Pilipinas kasamang Amerika, nanindigan ng AFP na ang China ang nagdudulot ng instability sa West Philippine Sea na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang mensahe sa GMA News Online, sinabi ng Philippine Navy na may maayos na koordinasyon at nasa loob ng EEZ ang bilateral air patrol kasamang mga kalyadong bansa. Illegal din nila ang mga aktibidad ng China sa Baho de Masinloc dahil wala itong basehan sa international law. Natupok ang nasa 30 bahay sa sunog na sumiklab sa Valenzuela City. 2 ang sugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 11 kagabi, sumiklab ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero na makalapit sa mga nasusunog na bahay dahil makipot ang daan. Isang bakod ang binutas para mapabilis ang pag-apula sa apoy. Naapula ang sunog matapos ang mahigit 2 oras at apektado ang humigit kumulang 50 pamilya. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Tondo, Maynila, ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni EJ Gomez. Naglalakad ang lalaking ito sa Laurel Street, Barangay 120 sa Tondo, Maynila, kaninang madaling araw. Maya-maya lang, bumunot siya ng baril at pinagbabaril sa likod ang nakasalubong niyang lalaki. Humandusay sa kalsada ang biktima habang tumakas ng gunman. Ang ilang residenteng nagtakbuhan. Ilang segundo pa, kita ang pagdaan ng gunman matapos ang pamamaril. Bigla po kaming nakarinig na sunod-sunod na putok po. Tapos bigla po kaming rumuspende. Tapos pagbaba po namin yun, ang dami na pong tao. May tao na po rin na nakapulakda. Sa likuran niya po, doon po yung tama tapos diretso sa may ulo niya.
Palaisipan sa mga kaanak ng biktima kung sino ang salarin. Pero madalas daw masangkot ang biktima sa mga gulo sa lugar. Kasi yan dito, standby, magdamag. Laman talaga ng kalsada yan. Alaminin natin na nagdadrugs yan. Pero ano talaga siya, yung pag nakakatira siya ng marijuana o nangungursunada. Minsan siya kinukrusunada rin dahil sa mga kahit pamangkin ko, medyo meron di rin magandang record niya. Puro away din yan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Tinutuntun pa rin ang salarin na posibleng maharap sa reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. May patikim sa All Out Sunday stage ang P-pop stars na makikindak sa Season 2 ng sa Stars on the Floor. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Bago pa sumabak sa kolabanan sa Stars on the Floor Season 2, nagpakitang gilas na ng kanilang dance moves ang P-pop star sa All Out Sundays. Sina Jao from P-pop group Alamat, Horizon member Jeremy, Denise of Calesta, Joker ng First One, at Kaya member Sofia. Nakaka-help na din po yung training for P-pop since kailangan din i-maintain yung strength ng katawan kasi intense talaga yung labanan dito. Since alam po ng mga fans na more on maangas ako, dito makita nila yung ibang sides ko sa pagsasayaw. Excited po ako sa mga matututunan ko. First time kong matututunan sa pagsayaw, yung mga iba't ibang genre na matatry ko. Excited ako na matry lahat ng dance genre kasi gusto ko rin ma-explore lahat ng mga dance. Sobrang taas po ng standard na nabigay ng last season for me po personally, and I'm very inspired and motivated po to do the same as them. Kung sino-sino naman ang celebrity stars na makakasama ng P-pop stars sa dance floor, yan naman ang i-reveal very soon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Thank you, Nelson. Mga kapuso, handa po ba kayong makipag-agawan para sa isang biik? Sa Aurora po, kinagiliwan ang Agawan ng Biik Challenge sa gitna ng pagdiriwang ng pista. At nakatutok si Athena Imperial. Ready! Get set! Go! Kumasa sa kakaibang challenge ang mga taga-barangay Marikit sa Kasiguran, Aurora. Pero ang twist, lahat ng mga kalahok nakapiring. Kanya-kanya silang diskarte sa pagkapa at paghanap sa biik. May mga nagkakabungguan pa nga. At napagkamalang biik ang nahuling kapwa kalahok. 2 minuto lang ang time limit. Sige! Bugawin nyo! Bugawin! At kahit nga may mga coach sa audience, hirap pa rin. Ayon sa kapitan ng barangay, ginawa ang paligsahan para muling buhayin ang larong Pinoy. Sulit naman ang effort dahil ang iuuwing premyo, ang mismong biik. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok 24 oras. Sino nga ba ang sawa na sa paghahanap ng love life sa dating app? Sa panahon po ngayon na puro social media ang ginagamit, paano nga ba makakahanap ng genuine connection sa pamamagitan ng organic encounter? Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Yung mga kumain ng grapes sa ilalim ng mesa nung New Year, nag-work naman ba? Para sa iba, hindi raw eh. Kaya ngayon, hoping ang marami para sa organic encounter o yung makakilala ng isang tao na hindi mo nakilala online o kinausap muna sa computer o cellphone. Naranasan niyo na ba yung organic encounter? Opo, yung sa relationship ko po ngayon. Parang ganun yung nangyari kasi nakita kami sa isang event and then medyo nagkatinginan kami and then ayun, doon na po nagsimula yung lahat. Magandang way po siya since another way po siya para magkaroon ng connection with other people aside from social media po. Sabi ng isang psychologist, ang social media na layong paglapitin tayo, naging dahilan para mag-crave ng unscripted, unfiltered, at unforced interaction. Ang tao hindi na spontaneous.
Kasi mahilig tayong mag-edit. Yung mga organic encounter kasi unfiltered yan. Sa panahon daw ngayon ng technological advancement, you can simply filter so many things about who you are as a person. Kung pasok sa panlasa mo ang makahanap ng kaibigan o kaibigan sa pamamagitan ng organic encounter, saan ka naman magsisimula? First step dyan, lumabas ka ng bahay nyo. Pero hindi porket nasa labas ka na at nakikisalamuha sa iba, automatic nang may organic connection. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko nakatutok 24 oras. At yun po ang mga balita ngayong araw ng linggo para po sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nakatutok kami 24 oras.